Mabilis na lumipas sa mga araw. Magdadalawang linggo na simula nang lumipat si Ellen sa mansyon ni Derek, kaya naman 2 linggo na din silang nagpapanggap na mag-asawa. So far ay okay naman ang lahat maliban sa mga nananatiling abnormal na pakiramdam niya tuwing magkakalapit sila ni Derek. Patuloy pa rin ang weird na nararamdaman niya kapag magkalapit sila. Pati ang kakaibang naramdaman niya noong araw kung kailan niya nalaman ang dark past daw ni Derek. Kahit 1 linggo na ang lumipas, hindi naman niya magawang magtanong dito tungkol doon. Bumalik na rin kasi ang masiglang Derek na nakilala niya na makabalik ito mula sa opisina nito. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin pumapasok sa isip niya ang mga agam-agam. Matagal na iyon pero may mga araw na sumasagi pa din iyon sa isip niya kahit hindi naman nila nakita pang muli ito. Parang mas madalas pa nga iyong pumapasok sa isip niya kaysa sa boyfriend niyang si John. Hindi niya alam kung bakit nitong mga nakaraang araw, kahit na alam niyang may problema silang dalawa, ay parang nababalewala ito sa kanya. Kung gaano niya kadalas ito araw-araw na iniisip, tinitext o tinatawag noon, ngayon naman ay ganoon naman katumal na ginagawa niya iyon. Pero naiisip na lamang niyang siguro ay sinusunod lamang ng isip at puso niya ang sinasabi nitong saka na lang sila mag-usap kapag okay na ang lahat sa kanila. Mas prioridad niya ngayon ay kung anong mangyayari sa kanya. Lalong-lalo na kung ano ang mga itong kakaibang nararamdaman niya. Ayaw man niyang isipin niyon pero palaging pumapasok sa isip niya ang mga posibilidad na mukhang nakukuha na ni Derek ang puso niya. Lalo na nito mga nagdaang araw ay mas lalo pa itong lumala kaysa sa Derek na nakilala niya noon. Tila sineryoso na nito ang lahat sa kanya. He became the typical husband. Bahay-opisina lamang ang routine nito at palagi iyong binibida sa kanya ni Dave at Dominic. Humahanga na daw ito sa kapatid nila dahil sa pinagagagawa nito sa kanya. Araw-araw din siya nitong binibigyan ng chocolates at sinusundo sa flower shop na pagmamayari niya. Pagkatapos noon ay dinadalaw pa nila ang kanyang mama na mukhang masaya talaga na kahit na alam nito nagkukunwari lamang sila ni Derek. Parang boto talaga ito kay Derek kahit klaro naman dito ang kondisyon nilang dalawa. Pero pati yata ang pagkainis niya sa napapansin niyang pagkagusto ng kanyang ina kay Derek ay nawala din sa mga nakalipas na araw. Nakakaramdam pa nga siya ng hindi mapapantayang saya kapag napifeel niya na boto ito para sa kanyang asawa kahit na ba alam nitong sa huli ay maghihiwalay din sila. At dahil sa mga ginagawa ni Derek, iyon at lumala pa ang mga paglakas ng tibok ng puso niya kapag malapit ito. Ang naaapektuhan kapag may nadidinig siyang issue dito at ang matuwa sa kabila ng kakulitan nito. At ngayong araw ay isang araw din na naramdaman niya na naman ang epekto nito sa kanya. Dahil sa halip na idiretso siya nito sa mansyon o di kaya ay sa bahay ng kanyang mami, ay idiretso siya nito sa isang mamahaling restaurant kung saan silang dalawa lamang ang tao. Ina-reserve mo ang restaurant na ito? Tanong niya dito nang mahalatang parang kakaibang arrangement niyon kaysa sa ordinaryong araw lamang ng isang restaurant. Nakakain na siya sa restaurant na iyon dahil iyon ang restaurant kung saan sila nag-uusap ni Derek. Nang alokin siya nito na magpakasal dito kapalit ng perang kailangan niya para sa pagpapagamot ng mami niya. Nakaramdam siya ng kaba dahil sa ginawa nito. Hindi pa ba halata? Hindi naman. Akala ko kasi tayo lang ang tao talaga kaya ganito. Kumunot ang noo niya. Bakit naman kailangan mo pa itong ipa-reserve? Pwede namang sa clubhouse mo na lang tayo kumain. For sure, mas makakamura pa kung sakaling yun ang pina-reserve mo. Magaling ka pa sa akin. Kung ako may pera, natatawang sabi nito. Memorable sa akin ang restaurant nito kaya dito kita dinala. Sandaling napatulala siya dito dahil sa sinabi nito. Why do Derek always hold on sentimental values too much? Nakakatouch siya sa mga ginagawa nito. Ganun ba ako ka-importante sa'yo at naaalala mo pa ang mga first natin? Tumingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay matutunaw na siya. What if ganun nga? Parang may nagrambulang daga sa puso niya sa sinabi nito. Kung importante siya kay Derek, malamang ay may malaking puwang niya sa puso nito. Malaki ang pag-asa niya na maging iba talaga sa mga naging babae nito. Malaki ang pag-asa niyang mahalin siya nito. Pero bigla niya naisip na malabong mangyari yon. Kung mahal talaga siya nito, bakit hindi nito sinabi sa kanya noong una pa? Bakit ng babae pa rin ito kahit pinakasalan na siya nito? Kung may gusto talaga ito sa kanya, sana ay hindi nito ginagawa ang mga pambababae nito. At ano naman yan, Derek? Lalandiin mo ko? Tumigil ka nga. Alam mo may boyfriend na ako at makikipag-divorce na ako sa'yo, no? Napansin niyang nag-iba ang itsura na mukha nito.
Pero sandali lamang iyon dahil maya-maya ay ngumiti din ito. Sabi ko nga, niloloko lang kita. Nagpapadala ka naman. Ikaw naman, di ka na nasanay sa akin. Tinusok yata ng 3 aspili ang puso niya dahil sa nadinig na sagot nito. Dapat ay ma-relieve siya pero parang sumama yata ang pakiramdam niya. Dinaan na lang niya tuloy sa pagkain ng frustration niya. Napansin naman ni Derek ang pagiging matakaw niya. Buntis ka ba? Amused na wika nito. Inirapan siya nito at natawa naman ito. Mukhang buntis ka nga ah. Ang galing ko naman. Di pa nga tayo gumagawa ng milagro. Nakagawa na agad tayo ng baby. Kadiri naman. O tignan mo, nagtataray ka pa. Tatawa-tawang wika nito. Ewan ko sa'yo. Sabi na lamang niya saka pinagpatuloy ang pagkain. Hindi naman na siya nito ininis pa. Na matapos silang dalawa sa pagkain ay nakakita siya ng grupo na mga musikero nagpunta sa isang bakanting parte na restaurant. Bigla ding may umilaw na ilang Christmas lights na nakapalibot pala doon. Ano namang pakulo yun? Hindi sinagot ni Derek ang tanong niya. Imbis ay tumayo ito sa harap niya at inilahad ang kamay nito. May I have this dance, Mrs. Derek Torres? Oy Derek, ano ba talaga itong mga pinaggagawa mo ha? Sinapian ka na naman siguro. Palagi naman akong sinasapian kapag kasama kita. Kaya huwag ka na magtaka. Isa pa, huwag ka na magreklamo. Ang sweet-sweet ko na nga sa'yo. Palagi mo pa akong inaaway. Kawawa naman ako. Buttered husband. Ganyan talaga dapat ng mga ginagawa sa mga babaero. Pinaparusahan. Oo na, sobra-sobra na nga ang ginagawa mo sa akin. Kaya naman ibalik mo naman at makipagsayaw ka na sa akin. Tumaas ang isang kilay niya at akmang magsasalita pa pero hinawakan na agad nito ang kamay niya. Hindi pa man siya nakaka-oo dito. At dahil pakiramdam niya ay kinoryente siya sa kiliti at kilig dito sa ginawa nito. Ayun siya at hindi na nakapiyok pa. Dinala siya nito sa dance floor at sumenya sa mga musikero. Pumain lang ang sikat na Carpenter's song sa paligid. Hindi siya magaling sumayaw pero kahit papaano naman ay may alam siya doon. Kaya naman nakakasabay siya sa mga galaw ni Derek. Mukhang expert na expert ka. Puna niya na mapansing maganda itong sumayaw. Maayos at pino ang galaw nito. Well, sabihin na nating that's one of my assets. Har. Sarcastic ang tawa niya. Alam mo Ellen, dapat hindi mo na ako tarayan pa. Matawa ka pa nga dapat dahil I'm such a huge catch. Para lang akong one-sided balance sheet. All assets, no liabilities. Kinindatan pa siya nito. She felt like her heart melted. Pero pinili niyang huwag mo pa apekto doon. Binawa niya ito. No liabilities? Anong tawag mo dyan sa pagiging babaero mo? Asset din? Oo, kasi sumikat kami dahil sa pagiging playboy ko. Fame is an asset too. You know. Ha? Kung yun ang tingin mo at ng mga insensitive mong ama at kapatid, ibahin mo ko. Naiinis ako sa inyong mga playboy. I know, pero there's always a way to change. Okay? Malay mo, kapag naging mabait ka pala sa akin, magtino ako at idikit na lang sa'yo mga mata ko. Tapos, totohanin na lang natin ang lahat. Ako ang loyal na asawa mo at ikaw naman ang sweet na asawa ko. Tapos, gagawa tayo ng mga baby na aalagaan mo at kasama natin sa pagtanda natin. Hay nako Derek, kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Ganun talaga, kapag kasama kita parang nag-iiba ang mundo ko. Alam mo bang sa mga lahat na naging babae ko, sa'yo lang ako nag-effort ng ganito? Tumaas ang isang kilay niya. Talaga? At bakit naman ha? Because you are the most important among all of them. Parang gusto niyang maniwala, lalo na at nakakita siya ng glimpse sa kaseryosohan sa mata ni Derek. Pero dahil napatunayan niyang magaling nga pala itong umarte, na parang in love nga ito sa kanya, pinili niyang huwag pansinin iyon. Wala ka pa talagang sineryoso ni isa sa mga naging girlfriend mo? Teka, iisipin ko. Sandaling nanahimik ito at ipinikit pa ang mga mata. Na magmulat ay ngumiti ito. Wala pa hindi pa kasi kita nagiging girlfriend. She rolled her eyes. How about Trisha? Huwag mong sabing hindi mo siya sineryoso. Kumunot ang noon nito. Paano mo na lamang naging kami ni Trisha? Sinabi sa akin ni na Dominic at Tabe. Tinanong mo? Hindi Defensive na sagot niya. Napansin lang nila nakakaiba yung naging reaction mo na magkita muli kayo. Matamang tinignan siya nito. Ikaw, napansin mo bang kakaiba din ang reaction ko? Ha? Medyo.
Oo, nagsiselos nga ako na malaman ko ang buong kwento niyo eh. Mas gusto niya na sanang sabihin pero dahil alam niyang lalaki ang ulo nito, itinago niya na lang iyon sa sarili niya. At anong naramdaman mo? May dapat ba ako maramdaman? Tanggi pa niya. Pas mo naman na siya, di ba? Ngumisi ito. Yes, pero pag-iisipan ko pa din kung pwede kami sa future. Hindi siya nakaimik dahil sa sinabi nito. Para kasing sinugatan na naman ang puso niya. Hindi dapat siya makaramdam ng ganoon pero hindi na naman niya napigilan ang puso niya. Hindi ba't magpapakasal na rin naman siya sa ibang lalaki sa future? Kaya naman, ano itong sakit na nararamdaman niya na may future si Derek sa ibang babae? Isang pagtataksi lang nararamdaman kong ito. Paano ko ba pipigilan ito? Pero parang ayaw yata siya bigyan ng paraan ng Diyos na pigilan itong nararamdaman niya. Dahil hinapit pa siya lalo ni Derek palapit dito. May nagrambulan na namang daga sa puso niya. Lalo nang ilapit nito ang mukha niya sa mukha nito. Hinawakan nito ang ilong niyang mamawis-mawis na at pinindot iyon. Oh, joke lang yun. Huwag ka na magselos. Hindi naman lahat ng sinasabi ko ay tututuhanin ko, okay? Isa pa, kaya naman ganun ang inakto ko na makita ko si Trisha. Ay dahil na-awkwardan ako na makita ko siya. Sa lahat na naging girlfriend ko, siya ang pinakamatagal. Pero hindi yun dahilan para siya maging mahal ko. Busy lang kasi ako noon. Dahil graduating ako sa master's degree ko. Kaya naman matagal ako bago nakapagpalit. At sa kasamaang palad, naunahan niya pa ako. Natawa ito dahil sa sinabi nito. Hindi pa rin siya nakapagsalita bagkus ay pinakiramdaman niya ang sarili niya habang magkalapit pa rin ang katawan nila. Tuwing magkakalapit sila, ginugulo nito ang sistema niya. Naakit siya dito at pakiramdam niya ay nahuhulog na siya. Hindi niya dapat maramdaman iyon dahil alam niya ang ugali ni Derek. Derek was a pain in the ass playboy. He would give her a heartbreaking pain if she would allow her heart to fall for him. Mahirap para sa kanya maniwala na magbabago pa ang mga kagaya nito. Dahil noon ay naniwala siya magbabago pa ang kanyang ama sa pagtagal ng panahon. Pero hanggang sa mamatay ito ay malabo pa rin ang mga ito sa babae. Because of her dad, he believed on the saying that once a playboy, always a playboy. Hindi dapat niya hayaan ang puso niya na ma-inlove dito. Dahil alam niyang sasaktan lamang siya nito sa huli. At sino ba namang tangang babae na gusto masaktan sa piling ng taong minamahal nito? Alam niya kung ano ang pinagdaanan ng kanyang ina dahil umibig ito sa kagaya ni Derek. At ang mga naranasan nito ay huling experience na nais niyang maranasan sa buong mundo. Isa pa, nakahanap na siya ng lalaking malayo dito, di ba? Siguro ay dapat na si John na lamang isipin niya dahil ito ang lalaking kailangan niya. Wala itong record ng pagiging babaero. At sa mga nakalipas na buwan na magkasama sila, napatunayan niya yon. Mabait din ito at responsabling tao. Ito ang lalaking kailangan niya. Kaya naman ngayon ay nakabuo na siya ng desisyon. Pipilitin niyang ilayo ang sarili niya kay Derek. Kahit hindi pa tapos ang pagpapanggap nila na hindi niya alam kung kailan matatapos. Kung sakaling mapalapit pa siya lalo dito, mapupunta na naman sa danger zone ng puso niya. At ayaw niya iyong mangyari. Kailangan niyang lumayo dito kahit kapag iniisip man lang niya iyon, parang pira-pirasong papel na agad ang nararamdaman niya. Kinabukasan ay dumaan muna si Ellen sa isang mall, malapit sa bahay ni John bago siya pumunta sa bahay ng mga ito. Bibili siya ng maipapasalubong niya para sa pamilya nito, sa kaparan na din dito. Ganon ang gawain niya tuwing bumibisita siya sa bahay ng nobyo. Napagpasyahan niyang bisitahin ito sa bahay nito dahil sa tumitinding nararamdaman niya para kay Derek. Natatakot siyang baka kapag inilapit pa niya ang sarili sa asawa, ay malimutan niya na may lalaking para sa sarili niya at nararapat para sa kanya. Kaya naman kahit sinabihan na siya nitong saka na lamang sila mag-usap dalawa, ito siya tinatahak ng daan patungo muli dito. Pumasok siya sa isang sikat na pastry shop sa loob ng mall. Namimili siya ng bibilihin na pastries na maagaw ng atensyon niya, ang dalawang tao na tila magkasintahan na pumasok doon. Magka-holding hands ang dalawa at mukhang masayang masaya na nag-uusap. Pero kung gaano kasaya nakapaskil na reaksyon sa mga mukha nito, pakiramdam niya ay nagdilim naman ang kanya. John? Nawika niya habang nakatingin dito. Napatingin naman ito sa kanya pati ang babaeng kasama nito. Natigil ang dalawa sa pagtatawanan. Ellen, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ako dapat na magtanong sa'yo niyan? Lumunok siya habang palipat-lipat ang tingin dito at sa babaeng kasama nito. Mumuntong hininga ito sa kasumenyas na maghintay sa kanya at kinausap ang babaeng kasama nito. Mukhang naintindihan naman ng babae ang sitwasyon at hindi na nanggulo pa. Let's get some appropriate place to talk. Tumango siya.
Sa tingin nga niya ay kailangan niya ng paliwanag dito. Dahil base sa nakita niya, mukhang ipinagpalit na siya nito sa iba. Samantalang mismo ito ang nagsabi sa kanya na hindi pa ito makikipaghiwalay sa kanya. Dinala naman siya nito sa isang coffee shop na halos katabi lang din ng pastry shop na pinuntahan nila kanina. Umorder ito na pwede nilang makain at uminom habang nag-uusap sila. So, sabi niya dito na mabigyan siya ng pagkakataong magsalita. Tumingin ito sa mga mata niya, sa halip na mag-guilty ito dahil sa nahuli niya. Mukhang wala pa itong pakailam kung nasasaktan man siya o hindi sa nakikita niya. We're together, Ellen. Umiling-iling siya. Bakit yan? Lampas 2 linggo lamang ako nawala sa'yo. Tapos ngayon malalaman ko na may bago ka na. Isa pa, sinabi mo sa akin noong mag-usap tayo na hindi ka naman nakikipag-break sa akin. Kaya ano tong nakita ko? Ipinagpalit mo na ako? Bago ko sagutin yung mga tanong mo, naisip mo ba kung ginawa mo rin ng gusto ko? Naayusin mo muna ang mga issues mo bago ka makipag-usap sa akin? I'm trying. Trying and you couldn't do it, right? Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Sa totoo lang, pupunta dapat ako sa bahay niyo para makipag-usap sa'yo. Para ano? Para aminin mo na sa akin na hindi mo talaga ako mahal? John, tumawa ito ng pagak. Ellen, akala mo ba hindi ko nararamdaman na hindi mo talaga ako mahal? Na kahit sinasabi mo sa akin yun, alam kong deep inside sa'yo, hindi mo naman talaga nararamdaman yun. Napapansin ko na parang napipilitan ka lang sabihin yun sa akin kapag tinatanong kita. O di kaya ipinaparamdam ko sa'yo na nararamdaman ko mahalaga lang ako sa'yo. Pero hindi mo naman ako mahal. Giving importance is different from being deeply loved. Pwede kang magbigay ng importansya sa mga kaibigan mo. Pero hindi mo naman masasabing kaya mo bang ibigay yung pagmamahal na dapat ay inaalay mo talaga sa boyfriend mo. Tuwing mag-asama tayo, pagpapahalaga mo lang ang nararamdaman ko. Oo, palagi mo ako tinitext o tinatawagan. Pero kapag ginagawa mo yun, nafe-feel ko na may kulang. Na para kang may hinahanap. Pakiramdam ko tuloy, may kulang sa akin. I've always been a serious person. Pero na mapansin kong hindi naman yun ang gusto mo. Naglaylo ako. I tried to be funny. To be naughty. Napansin kong okay ka dun. Na napapasaya kita kaysa nung sobrang seryoso pa akong tao. Sabi ko, okay na. Nafe-feel ko na si Ellen. Kaya nga inalok na kita magpakasal. Pero nawala yan na malaman kong sumabog ang balita na may asawa ka na pala. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na malaman na ang girlfriend ko ay may asawa na pala? Kahit marriage for convenience lamang yun, Ellen. Ang hirap pa din natanggapin. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka maglilihim sa akin. Pero anong ginawa mo? Mas inalala mo pa si Derek kaysa sa akin. Mas inalala mo pa na maaaring magalit siya sa'yo kapag nalaman ko ang lihim niyo. You didn't trust me enough. And I conclude because of that, you always don't love me enough. Pero alam mo ba, hinayaan ko pa din ang sarili ko na umasa pa din sa kabila noon. Sa loob ng 1 linggo, hindi ako pumasok sa trabaho para palihim na sundan ka at tignan kung anong lagay mo sa asawa mo. Pero napatunayan ko wala ka talagang balak na pansinin ang sinabi ko sa'yo na sana ay ayusin mo ang personal issues mo dahil nakikita ko masaya ka sa piling niya. I've heard that he's a naughty man. Makulit siya, palagi may dalang biro. Hindi kagaya ko na madalas ay seryoso. Nakita ko din ang pagkinang ng mga mata mo kapag kasama mo siya. So I said to myself, I have to give you up. Dahil mukhang hindi talaga ako ang lalaking kailangan mo. Ang lalaking mahal mo. Ako lang ang lalaking pangarap mo dahil ako ang lalaking kaibang-kaiba sa daddy mo. At nang sumuko ako sa'yo, iyon ang oras na dumating si Natasha sa buhay ko. Maaaring sabihin mo na napakabilis sa mga nangyari sa aming dalawa. Lampas 1 linggo pa lamang pero ito at kami na. Pero maniwala ka man o sa hindi, mahal ko siya. And I'm not sorry, Ellen. Hindi siya nakapagsalita dahil sa ginawa nito. Nabigla siya sa mga sinabi nito sa kanya. Para siyang sinampal ng mga salita nito. Nasaktan siya dahil doon. Pero hindi dahil sa katotohanang ipinagpalit lamang siya nito sa basta. It because the truth always hurt. At dito po natatapos ang episode nito. Abangan po ang susunod na kabanata.